sa ngalan ng Panginoong Kristo. Amen. Pastor Arnel Benjamin Arcilia, Pastor ng Mighty Fortress Baptist Church, sa ngalan ng kapulungan ng mga mananampalataya ng Grace Bible Baptist Church, inihaharap po namin sa inyo ang si Brother John Alvarez Sulit upang italaga bilang pastor sa banal na iglesia ng ating Panginoong Kristo. Napili ba siya kalinsunod sa katuruan ng banal na kasulatan at ang iglesia ito? At naniniwala ka ba na ang kanyang pamumuhay ay angkop sa pagsasagawa ng ministeryo ito? Pinapatunayan po namin sa inyo na natugunan niya ang mga kinakailangan ng banal na kasulatan at ng iglesyang ito, at naniniwala kami na siya ay nararapat para sa ministeryong ito. Brother John Sulit, magiging tapat ka ba sa doktrina, disiplina at pagsamba kay Kristo gaya ng tinanggap ng iglesia nito? At ikaw ba alinsunod sa mga doktrina ng iglesia nito ay mamumuno sa kongregasyong ito ng may pananampalataya at magpapasakop sa otoridad ng Kristo at ang kanyang pagkapanginoon sa iglesia nito? Ako po ay nagagawin ng mga ito at madaigdig kong pinapahayag ng masampalataya ko ng banal na kasulatan ng Luma at Tipan ay ang hindi nagkakamaling salita ng Diyos at naglalaman ng lahat ng bagay na kailangan sa kaligtasan. At ako ay team na nakikiisa na umayon sa doktrina, disiplina at pagsamba ng Grace Bible Baptist Church. Ang iglesia ay kawan at pamilya ng Diyos, ang katawan ni Kristo, at templo ng banal na Espiritu. Ang lahat ng mga nabautismuhan ay tinawag upang ipakilala si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at makibahagi sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa lahat ng dako ng daigdig. At ngayon, ako, si John Alvarez Sulit, ay tinawag ng Diyos upang maglingkod bilang isang pastor at guro, kaisa ng mga diakono at kapwa mga ministro na makikibahagi sa mga ministeryo ng lokal na iglesyang ito at sa pangkalahatang iglesia ni Kristo. Bilang isang pastor, magiging tungkulin ko na ipahayag sa pamamagitan ng salita at gawa ang Ebanghelyo ni Kristo at uhubugin ang aking buhay alinsunod sa mga tuntunin nito. Mamahalin ko at paglilingkuran ng mga taong pinagkatiwala sa akin ng Diyos. Pagmamalasakitan ng bata at matanda, malakas at mahina, mayaman at mahirap. Mangangaral ako, magpapahayag ng salita ng Diyos sa mga banal at makasalanan. Magpapahayag ng pagpapala ng Diyos sa kanyang mga hinirang, pangumunahan at pangangasiwaan ng banal na Espiritu, banal na bautismo at pagdiriwang ng banal na hapunan ni Kristo Jesus, at isasagawa ang iba pang mga ministeryong ipinagkatiwala sa akin sa tulong ng Panginoon. Magtsatsaga ako sa pananalangin, sa publiko at pribado man, na humihingi ng biyaya ng Diyos, kapwa para sa aking sarili at para sa iba, na inaalay ang lahat ng aking mga gawain sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo na siyang ating dakilang punong saserdote at tagapamagitan sa Ama at sa pagpapakabanal ng banal na Espiritu. Sa lahat ng aking ginagawa, pakakainin ko ang kawan ni Kristo mula sa kayamanan ng kanyang biyaya at palalakasin sila upang luwalhatiin nila ang Diyos sa buhay na ito at sa buhay na darating. Naniniwala ako na tunay akong tinawag ng Diyos at ng kanyang iglesia para sa banal na tungkulin ito ng pagpapastor. Kaya nangangako ako ngayon sa harap ng Diyos, mga anghel, at ng kapulungan ito, na iaalay ko ang aking sarili sa responsibilidad na ito. Nawa ang Panginoon na siyang nagbigay sa akin ng kalooban na gawin ang mga bagay na ito, at bigyan ako ng biyaya at kalakasan upang isagawa ang mga ito.
luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo, simula pa noong unang-una, ngayon at magpawalang hanggan. Amen. Ako si Deacon John Paul Veracruz, isa po sa mga lalagda sa mga pangakong ito. Bali po ay magsitayong lahat. Grace Bible Baptist Church, sumasang-ayon po ba kayo na si Brother John Al Barasul at itatalaga ngayon bilang ilang pastor? Itataguyod o susuportahan niyo po ba siya sa ministeryo nito? Kung gayon, tayo po ay manalangin para sa ating kapatid na si Brother John Al Barasul. Nagila at makapangyarihang Diyos na makapangyarihang sa lahat. Nilakda ng lahat. Nilakda ng aming kaligtasan. At siyang Panginoon ng iglesia nito. Kami po ay lumalapit sa inyo sa pagkakataon nito. Na amin po itinataas sa inyo. Naglupan ng biyaya ang aming kapatid niya si Johnson, Brother Johnson. Sa kanya pong magiging responsibilidad bilang pastor ng iglesia nito ay dumadalangin mo kami na ang iyong biyaya ay sa magana sa kanya. Ang kami po ang magbigay sa kanya ng katatagan, kalakasan, biyaya, upang kanya po may taguyod ang ministeryo nito ng pagpapastor. Kaya magbigay sa kanya ng katalibuhan, magpangulungan, upang pangalahan ng iyong kawan sa mga nito. Salamat po at kasama po ang iglesia nito ay dalangin ko po ang kanilang pagtaguyod at pagsuporta kay Pastor John Al Barasul. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pamagal ng Panginoon ng Jesus. Maaari na pong magsiupo ang bawat isa. Tayo po ay dadako na sa pagbabasa ng salita ng Diyos mula sa Luma at Bagong Tipan. Ngayon po ang bawat isa ng Israel. Ang pong babasahin ang aklat sa Lumang Tipan ng Isaiah chapter 6 verses 1 to 8. Alaw din po na ako lamang ang magbasa. Isaiah chapter 6 verses 1 to 8 sa ang Biblia version. Noong taong mamatay si Haring Osias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong mabayog at mataas, at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Sa itaas niya ay nakalayo ang mga serafin. Bawat isa ay may 6 na pakpak. May 2 nakatakip sa kanyang mukha, may 2 nakatakip sa kanyang mga paa, at may 2 naglilipit sa kanya. At tinawag ng isa ang isa at sinabi, Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kalwalhatian. At ang mga propasyon ng mga pintuan ay nayanig sa dilig ng sumisigaw, at ang bahay ay napuno ng puso. Nang magkagayoy, sinabi ko, habag-habag ako. Ako'y napahamak sapagkat ako'y lalaking may marunong labi, at ako'y naiinitan sa gitna ng bayan na may marunong labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari ng Panginoon ng mga hukbo. Na magkagayon, lumipat papalapit sa akin ang isa sa mga serafin na may lipa sa kanyang kamay, na niyang kinuha ng mga sipit mula sa tampanan. Inilapad niya ito sa aking ibig at nagsabi, ngayong lumapat ito sa iyong mga bibig labi
Ang iyong kasamaan ay naalis na, at ang iyong kasalanan ay pinatawad na. Narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino susugurin ko at sino mahayo para sa atin? Na magkagawin sinabi ko, narito ako, sugurin mo. Dito po ang salita ng Diyos, o pala ang salita ng Diyos. Ito naman po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa bagong tipan, sa mga taga-Efeso, talata 4, 7, at tatalun po sa verse 11 at verse 16. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Subalit sa bawat isa sa atin ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Verse 11, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod, siya'y katitibay ng katawan ni Kristo, hanggang makamit natin ang pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na kulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Tayo huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon na tinadala-dala ng bawang hangin ng aral sa magitan ng pandaraya ng mga tao, sa magitan ng kanilang mga kapusuhan, sa mga paraang mapandaya, kundi humahawak sa katotohanan ng may pag-ibig. Lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo, na sa Kanya ang buong katawan na nakalapat ng mabuti at nakakaisa sa magitan ng bawat litig, ay sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi, ay nagpapalaki sa katawan tungo sa katitibay ng sarili sa pag-ibig. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa bagong tipan. Pagpalain po ang kanyang salita. Maraming salamat sa pagbasa, pakikinig ng salita ng Diyos. Maaari na po tayong magsiupo. Okay. According to our program, this part is a short exhortation from Pastor Percy. Buti nilagay yung short. Kung exhortation lang nalagay dito, ulitin ko lang yung mensahe niya. Well, particularly, I would like to exhort, of course, our beloved brother, John Matsuri. Many years ago, kagaya yung kalagayan ni Pastor John, I was ordained into the pastorate. And if I'm not mistaken, the year was 1995. How old are you? 25. Alas, hindi tayo nagkakalayo kasi ano ako yan 15. So very young, but so gano'n na pala mapatanda. Dati ako yung minority, ngayon ako na yung majority. So, I just want to read a passage from 2 Timothy. So parang ito yung pinakita ko na scenario. Si Paul na nag-ordain kay Timothy ay in-exhort niya si Timothy. And this time, parang positive. And listen to this. 2 Timothy chapter 4, I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and by his appearing in his kingdom, preach the word. John, preach the word, not your word.
The Word of God. Be instant sa King James, but it simply means be ready. Be ready in season and out of season. And mostly, to many people, the Word of God is out of season. So whether they like it or not, you will preach it. You will not change it. Hindi ka makitiuso. Okay? Kahit hindi uso, kahit uso ang salita ng Diyos, you will preach it. Preach the Word, be instant in season and out of season. Reprove. Hindi porque mukhang bata ka. I was young then. Pero we will do our work. Trabaho lang. Reprove, rebuke, exhort, with long-suffering and doctrine or teaching. Because the time will come, and unfortunately, it has already come. The time will come when they will no longer endure some doctrine, but wanting to have their ears tickled. Ang gusto ng mga tao ngayon, entertain us. People wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth. We don't want to hear the truth. Entertain us. Tell us fables. Pwede ba mga alamat na lang mga kwentong bagay? But no. Even if they will turn away their ears from the truth, you will preach the word. Verse 5, but you be sober in all things, endure hardship. Alam yung tinanong kay Pastor Amanda, mahirap po ba mag-pastor? Sabi ni Pastor, hindi. Hindi mahirap. Mahirap na mahirap. Brother John, endure hardship. Mahirap talaga. Hindi ako I will not sugarcoat it. It is hard. But the grace of God is always sufficient. Be sober in all things, endure hardship, do the work of an evangelist, fulfill your ministry, fulfill your calling. At ang sabi ni Apostle Pablo, and this is considered as his valedictory address. Tingnan yung pagkakasabi, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. Yung departure na ginamit dito, ang idea ay yung bangka, hindi na nakatali. Yung ship, di ba? Ang ibig sabihin, pag tinanggal na yung tali, ready to sail. Ready to go home. The time of my departure has come. I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. In the future, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, but not to him only, John, but also to all who have loved his coming for his appearing. So, Brother John, tinawag ka sa ministerium nito. Napansin ko ang ordination para ng kasal. At ikaw ay pinakasal sa ministry. Till death
Tuwas ka. No retreat. No surrender. No pain. No pain. No ID. Yes, Tarzan. I am very glad that you accept the challenge. But I hope when the going gets tough, endure hardship. And may the Lord bless you. Maraming salamat po, Pastor Arnel Ocelia. Pakinggan po natin ang testimony ng ating pastor. Level 15. Medyo mahaba kasi pasensya na po. Sino ka namang mag-aakala na yung dati Sunday school student na iglesia na to at pasaway sa lugar na pinagmulan ko ay tatawagin ng Panginoon para ng pastor o ministeryo dito. Kaya naman nakamangha yung soberanong kamay ng Diyos, yung biyaya niya sa atin na nag-sustain sa atin hindi lang sa bawat isa sa atin kung hindi sa buong iglesia natin kung kinabibilangan. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 2 verse 2, "For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified." Sinasabi ni Pablo na sa lahat ng kanyang pagtuturo, sa lahat ng kanyang pangangaral, sa lahat ng kanyang gawain sa misyon, ang sentro ng kahalagahan ay ang krus ni Kristo. And gusto kong sabihin mga kapatid, ito ang hangarin kong klase ng ministeryo na makita. Hindi lang sa akin, kung hindi sa buong Grace Bible Baptist Church. Hindi madali ang tatahakin nating daan. Kaya sinabi ni Pastor Arnel, kahit ang tinuturing natin na isa sa mga pinaka-spiritual na tao sa buong kasaysayan na si Apostol Pablo ay nagtanong, sino ang dapat para sa mga bagay na ito? Naunawaan ni Pablo yung kaseryosohan ng ministeryo. Ang naging tanong niya na lang ay, sino ang sapat para sa mga bagay na ito? Well, walang worthy sa ministry na ito. Ngunit sabi rin naman ni Pablo, ang aming kakayahan ay mula sa Diyos. Nang ginawa kaming may kakayahan na maging mga lingkod ng bagong tipan. Kaya naman, mga kapatid, nais kong sabihin sa atin bilang magiging inyong pastor, ipanalangin niyo po ako. Ipanalangin niyo po ako. May nagtanong kay George Spurgeon kung anong sikreto niya, bakit ganun yung ministeryo niya na napakalago, nagtinagamit siya ng Panginoon. Ang sagot ni Spurgeon dun sa nagtanong is this: "My people, pray for me." Ang iglesia, kanyang pinangungunahan, ay ipinapanalangin siya. Ang lakas, ang karunungan, at bawat pahinga ko na kailangan para gampanin yung ministeryo na ito ay manggagaling lamang sa ating Panginoon na pinipiling ko natin. Tapusin ko na. Hindi. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ginabayan tayo sa ating mga paghahanda, pag-aaral,
pagmi-meeting, at maging sa ating pagbobotohan. Walang tao ang karapat-dapat sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit dahil sa biyaya niya, ibinigay sa atin ang dakilang pribileyo na maging kabahagi sa ministeryo. At sa ating pagmiministeryo, huwag nating kalimutan na ang Diyos rin ang siyang nagmiministeryo sa atin. O ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong testimony, Pastor Jan. Tayo po ay magsisitayong lahat habang binabasa ang ating church covenant kasama ang ating pastor. Basahin po natin ang ating kasunduang pag-iglesia. Tayo ay sumasampalataya sa patnubay ng banal na Espiritu ng Diyos na tanggapin ng Panginoong Kristo na tagapagligtas at Panginoon at sa kapahayagan ng pananampalataya ay nabautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng banal na Espiritu. Ating pinatotohanan ngayon sa harap ng Diyos, mga anghel at ng iglesyang ito, buong katapatan at kagalakang pumapasok sa kasunduan bilang sa katawan ni Kristo. Sa pagbibigay na mayroong kagalakan at sa palagiyang pagtulong sa gawain, sa mga bayarin ng simbahan, sa pagtulong sa mga nangangailangan, at sa ikahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng dako ng daigdig. Sa pamumuhay na mayroong pag-iingat sa sanlibutan, maging matuwid sa pakikitungo, tapat sa pakikipagkasundo, at mabuting halimbawa sa ating paghayo. Sa pag-iwas sa hindi makatotohanang usapin, paninirang puri, at sa labis na pagkagalit. Sa pag-iwas sa pagtitinda ng mga inuning nakalalasing, pagkalasing at pag-abuso sa iba't ibang uri ng mga bisyo, at buong kasigasigang itaguyod ng kaharian ating tagapagligtas. Sa pagkalulit, sumasamayin namin ang pagbantayan sa isa't isa na mayroong pag-ibig na alalahanin ng bawat isa sa panalangin. Lamayan ang mayroong karangalan at iganib. Sa aking kailangan ang siya ng makakaisa sa panalangin. At mag-aalam ng pangungusap na magiging maaga sa pag-ilagin. Ngunit palaging nala sa pagkakasundo at palaging ang kasilisin ng bawat alutunin ng ating Panginoon at alaligtas sa suway ko na wala anumang pag-ibig. Sa mga tuwid nga, sumasang-ayon din naman tayo na kung ating lilisanin ang iglesyang ito sa maayos na paraan, ay nararapat na agad umanap ng katulad ng ating pananampalataya at kung maaari ay makipag-isa agad na kung saan ay may pagpapatuloy natin ang paglilingkod, pagtupad ng kasunduang ito at ng mga lituntunin ng salita ng Diyos. Manatili po tayong natayo. Tayo po ay dadako na sa pagtatalaga sa tatalagang pastor or sa the consecration of the ordinal pastor. Pastor Jan, hilingin po namin na lumod po kayo sa harap. Opo. Pastor Alan.
Hinggan ko po ang bawat isa ang nagkaroon ng panandaliang katahimikan at tayo ay makahigit ng madalangin. Panginoon Diyos, patuloy na gabayan kami pamalaan sa gagawin ito. Patuloy na masunod ng itaas ay naglalakad. Ito daw ang magdalang sa Panginoon ng pagbabayan ng Jesus. Amen. Sa pamamagitan ng otoridad at kapangyarihan ng Yesu Kristo at ang kanyang pagkapanginoon sa kanang na Iglesia at sa ngalan ng kongregasyon ito ng mga mananampalataya, itinatalaga at inihahandog ka namin kapatid na John Alvarez Uy sa ministeryo ng salita at mga ordinansya sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bilang Diyos, ang biyaya mo ay sumagang sa aming kapatid. Spat, Alvarez Uy, ay kanyang pagkabay, ang patuloy na pagkabay sa amin. Na gamitin mo siya ang instrumento ng pagpapala sa iyo ang grasya. Nasa pamamagitan niya, ang grasya ay pangkasin at ang iyong pangalan ay maliwalhati at ang mga nangangailangan ng kaligtasan sa pamamagitan ng iglesia na ito ay ang Ebanghelyo ay may pangalan. Magpalain po ang aming kapatid na ito at gamitin siya sa iyong kaliwalhatian. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Mari po tayong magsiupo. Pastor John, tagapin mo ang Biblia ito bilang tanda ng otoridad na binibigay sa iyo upang ipangaral ang salita ng Diyos at pangasiwaan ng kanyang banal na sakramento at ordinansya. Huwag mong kalilimutan ang pagtitiwala na ibinigay sa iyo bilang isang pastor ng iglesyang ito ng Diyos. Amen. Kasabay po nito, hayaan niyong ibigay sa inyo ang Certificate of Ordination. Let me read it to you. Certificate of Ordination. This certifies that John Alvarez Sulit has been
duly ordained as a minister of the gospel according to the word of God, and having satisfied all the biblical qualifications for ordination, was publicly set apart and ordained to the work of the gospel by Grace Bible Baptist Church. This ordination took place on 14th day of July 24 at the church location at 360B, Dreamland, Compound, Palangoy, Bilamonan, Rizal. This certificate is issued as a record of the significant event and as a testament to Pastor Jan Alvarez Tulit's commitment to serving the Sovereign Lord. Ordaining Council, ako po ay may Deacon John Paul Veracruz at ang ating Pastor Abner Asilo. Pastor, kayo pong mag-word. Kayo po, Pastor. Picture. 1, 2. Turbo. 1, 2. Alagay patingin mo kami. Sundin natin, Mr. Tawagin po natin ang ating kapatid na si Brother Josh for our closing hymn. Simplihan na lang po natin dahil alam ko nagulong na po ang lahat. Tayo po nga dito tumayo at ulitin natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Hingin po natin si Pastor John na tayo ay pasan sa panalangin at sa benediction. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, lubos ang aming salamat sa iyo sa umagang ito. Maraming salamat po sa mga salita mo na naging pagkain ng aming mga kaluluwa. Maraming salamat dahil sa mahabang panahon, maraming oras sa aming buhay ay sinasayang namin sa mga bagay na hindi naman nakalulugod sa iyong harapan. But we thank you, Lord, for once again challenging us and at the same time to pag-encourage mo po sa amin na patuloy namin hangarin na mas makilala ka at mas maging lingkod mo na tunay na kapakipakinabang sa inyong kaharian. O Ama, maraming salamat sa kabutihan mo sa iglesia nito at salamat sa buhay ng aming pastoral na patuloy yung ginagamit sa inyong pong kaharian. Yung nawa, bilang isang iglesia, ito nga pong gawain ito na pag-oordina ng inyong lingkod ay tunay, Panginoon, na maging paalala sa amin na ikaw ay soberano at ang inyong iglesia ay hindi niyo po pinababayaan at pababayaan. O Panginoon, samahan niyo kami sa aming pong lakbayin. Ikaw ang maging sentro ng aming mga buhay. Ikaw ang maging sentro ng aming paglilingkod bilang individual na mananampalataya at bilang isang iglesia. O Panginoon, maraming salamat sa inyong kabutihan, sa inyong pong katabatan sa aming bilang isang iglesia. Nawawala kami ibang naitaas at nabigyan ng kapurihan kung hindi ang iyong nagilang pangalan lamang. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi, magpakailanman. Amen. Amen.